Sige, ito may tinanong, sabi niya, lahat po na nasa isip ko ay pinaniniwalaan ko. Lagi po ako sunod-sunuran sa utak ko. Paano po kaya dapat kong gawin? Okay. So, ito yung tinatawag na mga intrusive thoughts. Okay? Every day, meron tayong 60,000 thoughts on an average. Okay? Andyan yung ano yung susutin mo, ano kakainin mo, ano yung chichismis mo, ano yung mga kasama yung sa thought na yon, ano yung mga pinag-iisip mo tungkol dun sa sinabi ng asawa mo, anak mo, na magulang mo, lahat yon intrusive thoughts, okay? Meron din mga intrusive thoughts, halimbawa, imagination. Like, kunyari, sana manalo ako sa loto. Ano kaya kung manalo ako sa loto? Mga ganyan, okay? So, mga intrusive thoughts yan. O kaya, kung may anxiety ka, ano kaya kung, paano kung may cancer ako? Paano kung may cancer, no? Paano kung malala ako sakit? Paano kung masustroke ako? Ma-heart attack ako, no? So, yun. Or pwede rin, ano kaya kung saktan ko yung nanay ko, yung mga anak ko, saktan ko sila. So these are intrusive thoughts, okay? Tandaan nyo, thoughts are just thoughts. They are not real. They are thoughts. Nasa pag-iisip lang sila. Okay? For example, nakita ka ng crush mo, kung lalaki ka, ang gandang babae. Kung babae ka, gandang lalaki. Kung bakla ka, oy, gwapong lalaki. Kung tomboy ka, gandang babae. Bahala kung ano ka man, no? So, intrusive thoughts. For example, nando kayo sa elevator, sarap naman halikan nitong crush ko na to. Matagal ko ng crush to eh. Halikan ko to kaya. Sa tingin mo, dahil sabi ng utak mo, halikan mo, hahalikan mo? Siyempre, hindi, di ba? So ngayon ma-realize mo, ay nga, no? Porque sinabi ng utak ko, sarap halikan to, halikan? Siyempre, hindi mo magagawa. So hindi totoo na yung mga sinasabi nyo na sunod-sunuran kayo sa utak ninyo. Okay? Gina-generalize nyo masyado. It's not real. Kaya mo lang sinasabi na sunod-sunuran ka sa utak. Actually, hindi rin totoo yung sunod-sunuran ka sa utak mo eh. Kasi kunyari, sinabi halimbawa na saktan mo yung mahal mo sa buhay or patayin mo sarili mo. You see, you're not doing it because alam mong masakit, mamatay ka. So kahit sinabi ng utak mo yon, hindi ibig sabihin totoo. Okay? Another example, pag sinabi mo ng utak mo, tumaya ka sa loto, mananalo ka, mananalo ka. Mananalo ka? Eh di sana, ganun na lang isipin mo lagi, manalo ka sa loto at kapag nanalo ka sa loto, sabihan mo ko. Para, o kaya paisipin pa kita na manalo ako sa loto naman. Coach, manalo ka daw sa loto, sabi ng utak ko. Pero pag hindi ako nanalo, ano gagawin natin? Kasi nagpapaniwala ka sa utak mo, sana manalo nga, no? Sinuwerte, no? Nagkataon, ano? Coincidence, no? Malalaman mong coincidence yon kasi sana every time na mag-iisip ka na mananalo ka sa loto, manalo ka sa loto. Eh kung sabihin natin coincidence nga, nanalo ako sa loto, pero isang beses lang. Edi hintayin mo ulit sabihin ng utak mo na manalo ako sa loto ng ilang beses. Diba? So yayaman ka na nun. Kung yung mga pinagsasabi ng utak mo, kapani-paniwala. No? Okay? So yun, no? Sinasabi niya na mahina, na mas mahina daw siya kaysa dun sa utak niya. But that's not true. Alam mo sa sarili mo na hindi rin totoo yun. Kasi ang dami ng mga pinagsasabi mo o ng utak mo sa'yo, nagawa mo ba? Hindi naman, di ba? So halimbawa, yung simpleng, halikan mo yung crush mo, ganda gwapo halikan mo ba? Siyempre hindi. Mahiya ka eh. Kakaya. O hindi lang nakakaya. Baka sampalin ka. Baka bugbugin ka. Siyempre, isipin mo rin yun. No? So, hindi po porkit sinabi ng utak natin gagawin natin. Yun ay mga intrusive thoughts lang. So, ang kagandahan ng intrusive thoughts, ayan, nakakagawa sila ng mga blockbuster movies. Halimbawa, yung mga tao na may magic, na may mga lumilipad-lipad, sa totoo bang buhay may ganon? Wala naman, di ba? Pero nakakapag-isip sila, mapasok sa utak nila yon at ginagawa nilang pelikula, ginagawa nilang script, no? Film. So, yun, napapakinabangan nila kasi ang ganda ng imagination ng utak natin.
Pero pag sinabi rin, halimbawa ng utak mo na may cancer ka, intrusive thought, may cancer ka, ngayon, bakit mo paniniwalaan yung utak mo? Yung utak mo ba may basehan base sa resulta ng lab test mo, ng dugo mo, ng biopsy mo? So pag sinabi ba ng utak mo na may cancer ka, may cancer ka? O, syempre, hindi naman doktor yung utak mo eh. Yung utak mo ba, doktor? Hindi din. Yung utak mo ba, alam yung resulta? No? Maniniwala lang tayo base sa evidences. Pag sinabi na ng doktor, ay, lumabas na yung resulta ng biopsy mo, cancer, blah, blah, blah. O, doon lang tayo maniniwala. Pero kunyari, isang araw, nagsabi lang ng utak mo may cancer ka na walang basehan, kasi nakita mo may bukol ka, eh, hindi lahat ng bukol may cancer. Okay? So, kailangan ng kaalaman. Okay? Sana nasagot ko na ang utak, ang thoughts ay thoughts lamang hanggat walang basihan, walang proof, then utak lang siya, thoughts lang siya, intrusive thoughts lang siya. Next question. Yung iba kasi pare-pareho lang, no? So, masasagot ko na. Sabi niya dito, bakit po out of nowhere, bigla na lang sumusulpot ang simptomas? No? Ang tanga ko sa part, nagkaroon ng takot, tagal nang mapaulit-ulit. Bakit po minsan matagal na walang episode tapos biglang susulpot? Okay, magandang tanong. Isasama ko na rin dun sa isang tanong na kapag daw nilalagnat siya, kapag daw nagkakaroon siya ng sakit, nagkakaroon siya ng anxiety. Okay. Kapag may real or perceived danger, ang katawan natin magre-react sa fear. Either totoo, kunyari may sunog, magre-react ka. May adrenaline ka, kakabog yung puso mo, bibilis yung paghinga mo, mabilis yung takbo ng utak mo. So lahat ng simptomas, maninigas muscle mo pag may sunog. Okay? Real danger yon. Okay? Kung may sakit ka at mag-iisip ka, syempre may sakit ka na, no? So medyo down na yung feeling mo. At sinamahan mo ng perceived danger. Di ba? Ang sunog, real danger. Perceived danger, yung may cancer ka, may sakit ka, mamamatay ka, perceived yon. Kasi hindi siya real danger, kagaya ng talagang may sunog. Pag may sunog, real danger. Pag perceived, hala, may cancer ka. Ibig sabihin na sa utak mo lang, yung mga pinagsasabi lang ng utak mo na mamamatay ka, na may cancer ka, etc., masostroke ka, ma-heart attack ka, wala namang, hindi siya real kasi nasa utak lang eh. So, yung danger na yon, it's just perceived. So, real danger, totoong may sunog, or na-hold up ka, na-kidnap ka, kakabahan ka talaga niyan kasi real. Pag perceived, nisip mo, baka may cancer ako, baka kung ano-ano na, nasa utak lang, perceived yon. So, ang real at perceived, sa katawan, pareho lang yung reaction. Ganon kagaling yung utak natin. Kaya ako sinasabi yung mangga, no? Na mag-isip ka lang ng mangga, maglalaway ka na, mangangasim ka na, naglalabas ka talaga ng laway sa bibig mo, wala namang mangga. So nagmamanifest sa katawan natin, pareho, whether may totoong mangga o imagined lang. So ganon din ang takot sa atin, lumalabas yung mga stress hormones, yung mga cortisol, no, adrenaline, yan, no? Lumalabas yan. Whether it's perceived or real, lalabas siya. So ngayon, bakit sabi niya dati wala naman na siya simptomas, matagal na? Kasi medyo lumwag-luwag tayo ng konti. No? Lumwag-luwag yung utak natin. Nakalimutan natin na ang anxiety disorder is really dependent on your interpretation. Kung nakaisip ka ng danger, kung ano man yung nasa isip mo, na-activate mo yung simptomas mo, ikaw lang makakaalam nun kasi hindi mo naman sinama, no? Pero lang ito tatandaan mo, tanungin mo yung sarili mo, real danger ba yon or perceived danger lang? Kasi whether real or perceived, pareho ang manifestation sa katawan. Kasi yung utak natin hindi niya ma-distinguish, no? Basta naisip niya o nakita niya, pareho yung reaction ng katawan. So ngayon, tanong mo sarili mo, bakit na-activate yung simptomas mo? Ano ba nangyari? Maari kasing may sakit ka na, tapos sinabi mo, yung sipon ko, mamamatay ako. Pero mo, simpleng sipon lang. Pero dahil inisip mo mamamatay ka sa sipon mo, sino hindi matatakot? So ma-activate yung anxiety mo. Gets? Pero kung iisipin natin, sipon lang yan eh. 'Di ba?
parang normal lang na sakit ang sipon, ubo, normal. Unless ma-complicated talaga, no? Talagang lalala, no? Pero usually ang mga ubo, sipon, gumagaling naman 'yan, kaya ng katawan natin 'yan. Pero magkakaroon ka ng anxiety kapag inisip mo, "Ay, kamamatay ko tong sipon na 'to, kamamatay ko tong lagnat ko na 'to." O hindi ma-activate yung anxiety mo. Okay, ganun lang kasimple yon. So kung halimbawa, ikaw rin, matagal ka nang walang symptoms, biglang bumalik, kasi lumuwag na yung iyong mga tools. Nakalimutan mo na yung kaalaman mo tungkol sa ano yung perceived, ano yung real danger. So nag-react ka na, nag-react ka na ng negatively, no? Natakot ka na. So lumabas yung simptomas mo. Ganun na siya kasimple. Okay? Sana nakatulong itong mga kaalaman na to sa inyo. Dapat diagnose ng doktor. Kung gusto kong kausapin, mag-message kayo sa akin, hindi comment. Message. Okay? May bayad po, pero kayo magsasabi sa akin kung magkano kaya ninyo. Kasi kung talagang magtatanong kayo kung magkano cognitive behavioral therapy, pag nagtanong kayo sa mga ospital na malalaki at may CBT talaga, around 6,000 per session. Okay? Yan ay kung kukunin mo yung package nila, yung 6 na may kasama ng assessment. Ganon. Okay? Sige, bye!